yakap ang Biblia, ay nanginginig na lumakad papasok sa execution chamber ang batang si George Stinney Jr. Sa edad na 14 na taong gulang, si George ang pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ngunit paano nga ba napasok sa ganitong sitwasyon ang batang ito? Ilang buwan bago mangyari ang lahat, ay tahimik na namumuhay sa Alcolu, South Carolina ang pamilyang Stinney. Ang ama na si George Stinney Sr. ay nagtatrabaho sa isang lumber company na siya ring nagpapaupa sa kanila ng 3 kwartong tirahan, kasama ang asawang si Amy at 5 anak. Si George Jr. ang panganay sa magkakapatid. Maliit na bata kung ilarawan si George Jr. ng kanyang mga kakilala, bagamat nasa grade 7 na siya noon. Isa sa mga gawain niya ay ang pagpapastol ng kanilang alagang baka sa kalapit na bakanteng lote, katapat lamang ng riles na naghihiwalay sa tahanan ng mga White American at African American. Kasagsagan nito ng Jim Crow era kung saan mainit ang diskriminasyon laban sa mga Afro-American, katulad ng mga Stinney. Hapon ng March 24, 1944, pagkatapos ng klase ay niyaya ni George Jr. ang nakababatang kapatid na si Amy upang ipastol sa bakanteng lote ang alaga nilang baka na si Lizzie. Sa oras ding iyon ay napagdesisyonan na magkaibigang Betty June Binnicker, 11 years old, at Mary Emma Thames, 7 years old, na maghanap ng maypop na bunga ng bulaklak na passion flower. Dahilan upang mapadpad sila sa kabilang bahagi ng Alcolu kung saan nagpapastol ang magkapatid na Stinney. Nagtanong ang 2 bata sa magkapatid na Stinney kung alam nila kung saan makakahanap ng maypop. Subalit hindi rin ito alam ng magkapatid, kaya't umalis rin ang magkaibigan sakay ng kanilang bisikleta. Ito na ang huling pagkakataon na nakita silang buhay. Walang kamalay-malay na umuwi sina Amy at George. Ayon kay Charles, isa rin sa magkakapatid na Stinney na noon ay 12 taong gulang. Umuwi ang 2 suotang damit na suot din nila noong umalis. Walang bahid ng dugo o dahas. Ginawa ng 2 bata ang takdang aralin at noong gabing iyon ay dumalo pa sa isang salo-salo sa kanilang kapitbahay. Dito na nalaman ng pamilya Stinney ang pagkawala ni na Betty, June at Mary Emma. Naging malaking usapin sa Alcolu ang nangyari. Halos lahat ay tumulong sa paghahanap, kabilang na dito si George Stinney Sr. Umaga na noong March 25, 1944 nang matagpuan ang mga katawan ni na Betty at Emma sa isang bangin. Nakadapa ang mga ito, duguan at wala ng buhay. Natagpuan sa tabi nila ay ang sira-sirang bisikleta. Noong araw ding iyon ay inaresto si George Stinney Jr. kasama ang kapatid na si John. Ngunit kalaunan ay napalaya rin si John at natuon ang lahat ng akusasyon sa 14 anyos na si Stinney dahil siya ang huling nakitang kausap ng mga bata. Ayon sa kanyang kapatid na babae, wala ang mga magulang nila noong inaresto si George. Ito na rin ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang kanyang kapatid. Naging sunod-sunod ang dagok sa pamilya Stinney sapagkat matapos maaresto ang kanyang anak ay tinanggal din sa trabaho si George Sr. at pinalayas ora mismo ang kanyang pamilya sa kanilang tinitirhan. Nagtungo sila sa Pinewood kung saan nakatira ang lola ni George Jr. at kailanman ay hindi na bumalik sa Alcolu. Nagtagal lamang ng 83 araw ang paglilitis kay George Jr. at sa loob nito ay 1 beses niya lang nasilayan ang mga magulang, noong araw lang mismo ng paghatol sa kanya. Ayon sa mga otoridad, ay inamin ni Stinney na siya ang pumatay sa mga batang babae gamit ang isang bakal. Dagdag pa nila, ginahasa rin daw ni Stinney ang nakatatandang bata, si Betty, bago ito pinatay. Sinubukan niya ulit daw itong gahasain pagkatapos ng pagpatay, ngunit malamig na ang bangkay nito. Pinabulaanan ito ng post-mortem ang examination na ginawa sa katawan ng mga bata. Walang ebidensya ng panggagahasa, bagamat may galos sa maselang parte ng katawan. Sa kabila nito ay hinatulan ng kamatayan si Stinney matapos lamang ng 83 araw mula sa kanyang pagkakaaresto at 10 minutong deliberasyon ng mga jury na lahat ay white Americans. Sumailalim sa silya elektrika si George Stinney noong July 16, 1944. Idinitalya ng mga witness sa execution ni George ang nakakapanindig balahibong pangyayari bago, habang at pagkatapos siyang kuryentehin. Yakap-yakap ng bata ang isang Biblia habang naglalakad papunta sa execution chamber. Noong pinaupo na ito, kinailangan pang paupuin sa libro si George Jr. dahil sa maliit ang kanyang pangangatawan na noon ay nasa 95 pounds lang o 43 kilograms. Noong sinimulan na ang electrocution,
ay natanggal ang takip na itinapal sa kanyang mukha, dahilan upang malantad sa mga nanunood ang nakatirik niya pang mga mata na puno ng luha at ang laway na tumutulo mula sa kanyang bibig. Dalawa pang round ng 2,400 volts ng kuryente bago idineklarang patay si George Stinney. 70 taon ang nakalipas, isang historian na tubong alkolo ang nakadiskubre sa kaso ni George. Ginawan niya ito ng pananaliksik na siyang nakakuha sa atensyon ng dalawang Carolina lawyers na sina Steve Mackenzie at Matt Burgess. Noong 2014 ay formal na muling nabuksan ang kaso ni Stinney sa tulong ng iba't ibang organization, abogado at testimonya ng natitirang miyembro ng kaniyang pamilya. Inilaban ng mga abogado ang kawalan ng pagkilala sa karapatan ni Stinney sa isang patas na paglilitis. Hinuli at kinuwestiyon si George nang wala ang presensya ng kaniyang mga magulang. Wala ring tumistigo mula sa kaniyang kampo. Ito ay kahit na ang testimonya ni na Amy at Charles ay maaaring magamit sa korte. Bagamat may abogado, hindi nito dinepensahan ng maayos si Stinney. Walang apilang nangyari at hindi rin na cross-examine ang mga tumistigo laban sa bata. Isa pa ay ang kawalan ng sapat na ebidensya laban kay Stinney. Ang tanging pinanghahawakan lang ng mga otoridad ay ang confession umano na hindi na isulat o nai-record man lang. Dagdag pa na pinabulaanan din ito ng kasamahan niya sa kulungan na si Johnny kung saan inamin ni George na pinilit lamang siyang umamin ng mga pulis. Sa panahon ring ito ay mainit ang mga mata ng mga white Americans sa mga Afro-Americans. Imposibleng walang nakapansin kay George Stinney habang sinasaktan ang dalawang batang babae. Ayon rin sa investigasyon, sa ibang lugar pinatay ang mga bata at inilipat lamang ang mga ito sa bangin kung saan sila natagpuan. Ibig sabihin, kinailangan kargahin ni George ang dalawang batang babae nang walang nakakakita. Bukod sa malabo itong mangyari, maliit na bata si Stinney, halos parehas lang sila ng pangangatawan ni Betty. Papaano niya kinarga o binuhat ang mga bata kung ganoon? Panghuli ay ang racial bias na naganap. Kapansin-pansin na halos white Americans ang nagdiin sa bata. Pawang mga white Americans rin ang nag-imbestiga sa kaso at ang humatol. Sa wakas, taong 2014, magkalipas ang 70 taon, ay napatunayan na inosente si George Jr. 3 na lamang sa mga kapatid ni George ang buhay noong muling inilaban sa korte ang kaniyang kaso. Ayon sa kaniyang mga kapatid, ay masaya sila na buhay pa sila upang masaksihan ang yugtong ito. Naitama na rin sa wakas ang maling akusasyon sa kanilang kapatid. Subalit ang tanong, kung hindi si George ang pumatay kina Betty at Emma, sino kaya ang gumawa nito? Ayon sa investigasyon ni Sonia Eddie Williamson, tubong alkolo na ang lolo ay nagsilbi ring jury noong nililitis si George. Alam at kilala na mga taga-alkolo ang gumawa ng krimen noon pa man, ngunit nanatili silang tahimik sapagkat makapangyarihan ito. Ayon sa kanila, ang totoong pumatay ay si George Burke Jr. Ang kanyang ama ang nagmamay-ari ng lumber company kung saan nagtatrabaho si George Stinney Sr. Sa kanyang ari-arian rin natagpuan ng bangkay ng 2 batang babae at higit sa lahat, kasama siya sa mga jury na naghatol ng kamatayan kay George Stinney Jr. Ngunit pinabulaanan naman ito ng pamilya Burke. Hanggang ngayon ay nananatiling misteryo kung sino ang totoong pumatay sa magkaibigan na Betty at Emma. Sa kabilang banda, ang kwento ni George Stinney ay representasyon ng paghihirap at diskriminasyon sa mga Afro-American noong panahong iyon. Bagamat nakamit man ang hustisya, ay tumagal naman ito ng 70 taon. Ayon nga kay Martin Luther King Jr., justice delayed is justice denied. Parehong naging biktima ng sirang sistema ng hustisya sina Betty, Emma at George. Naway ang kwento nila ang magsilbing aral na ang lahat ay may karapatan sa pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.